Good morning guys. Ayan, isang mapagpalang umaga. Ngayon ay may ibabahagi ako sa inyo muli na isang passage, salita ng Diyos. Isang passage lang po pero ito ay malawakan. Ipinapakita dito o inilalarawan ang dalawang uri na katangian ng tao mula sa Diyos at mula kay Satanas. Guys, ang tao ay may dalawang katangian. Dito natin makikita kung aling katangian ba ang namana natin, nakuha natin. Sa Diyos ba o kay Satanas o sa Diablo. Guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga katangian ni Satanas. Unahin natin yung identity ni Satanas, guys. Si Satanas ay may katangian siya na kung babasahin natin, titingnan natin ang Biblia, ay malalaman natin at ito po ay magmamanifest po doon sa buhay natin, sa ating mga ginagawa, sa pang-araw-araw natin, maging sa pakikisalamuha sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Makikita natin kung saan ba natin nakuha ang mga katangian ito. Sa Diyos ba o kay Satanas? Tingnan natin guys. Ang katangian ni ito yung mga identity ni Satanas guys. Tingnan mo Genesis chapter 3 verse 1 ang sabi dito sa Genesis. Chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, ang hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Iyan ang unang katangian guys na ipinapakita, katangian ni Satanas guys. Si Satanas ay mapanlin lang o mandaraya. Madaya. Tingnan nyo guys. Kapag ka ang ganitong katangian o attitude, mapanlin lang ka o madaya, mapanira, identity po ito ni Satanas. Sinungaling, mapanlamang sa kapwa, yan ang katangian ni Satanas. Gusto niya laging kaguluhan guys. Ayan. Babasahin natin ang 1 chapter 8 verse 39 hanggang 44. Tingnan natin guys, ito yung mga identity o mga katangian na tinataglay ni Satanas. Babasahin ko sa inyo guys para maliwanag. Chapter 8 verse 39 hanggang 44. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Ayan, ang nagsasalita po dito ang Panginoong Hesus nung siya ay nangangaral. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang kanyang ginagawa. Sinabi ko lang ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ito guys ang masakit. 44, ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang mamamatay tao na siya, hindi siya puwanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siyang ama ng kasinungalingan. Identity guys, ganito guys ang pagkakakilanlan ni Satanas. Kung ikaw kapatid o kung ganito ang ating katangian, mga ginagawa natin, si Satanas po ang ating ama. At yan po ang identity ni Satanas. Tingnan nyo guys, masakit yan guys. Masakit ang katotohanan na kapag itong mga bagay na to ang ginagawa natin, hindi ang Diyos, hindi ito mula sa Diyos. Kasi mamaya ipapakita ko sa inyo guys, yung view noong guys,
ng mga yung katangian na mula sa Diyos. Ngayon guys, sabi diyan, yung likas kasi, kalikasan ni Satanas ay ang pagsisinungaling o panlilinlang, pandaraya. Sabi doon sa Genesis, dinaya, sabi, huwag kayong maniwala sa Diyos. Niluloko niya ang tao, tinutokso niya. Ngayon guys, kung ito ay nakuha natin, dapat natin malaman na ang katotohanan na ito ay hindi galing sa Diyos. Kasi ang pagsisinungaling ay mortal sin sa Diyos. Tingnan nyo guys, ito. Galatia chapter 5 verse 19, ito mas masakit guys. Tingnan niyo. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Ayun guys. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkupang-kukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkababahagi-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Guys, ito yung identity ni Satanas, mga katangian niya. Ito ang napakahirap tanggapin minsan, na kahit na sabihin na natin, although mahirap mabuhay sa mundo dito sa lupa, pero guys, yung mga ganitong mga attitude, may kanya-kanyang katangian na dapat natin makuha. Katangian ni Satanas at katangian ng Diyos. Tingnan nyo guys, ipinakita ko sa inyo ang mga katangian na mula sa Diyos. Si Satanas guys ay mapanlamang, sakim, mapanlinlang, mandaraya. Ayan guys ang kanyang katangian. Pagkakagalit-galit, kakagulo, sabi dyan. Tingnan nyo. Uulitin ko guys ang verse 19 ng Galatia chapter 5. Hindi may kakalaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, sabi ni Apostol Pablo, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bagay sa kaharian ng Diyos. Guys, iyan yung katangian ni Satanas. Ito naman guys, ito yung isang view, katangian ng Diyos. Basahin natin guys. John 3:16, ayan, hanapin natin yan guys. Ayan. John 3:16, ano ang sinasabi ng John 3:16? Ito guys, ito ang katangian ng Diyos. 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang katangian ng Diyos guys ay pagmamahal, mapagmahal. Inililigtas niya ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga nilikha. Bakit guys? Iyan ang katangian ng Diyos. Love, mapagmahal. Nagbibigay siya ng proteksyon. Ayan. Nagpapala, pinagpapala tayo ang mga tao, kahit na ito ay masamang tao pa, sabi masama ang tao, gusto pa rin niya maligtas at mapagpala. Pero guys, ang katangian na ito ng Diyos dapat makita natin at matutunan natin, maging may apply natin sa ating buhay. Mapagbigay, mapagpaubaya, maawain. Tingnan nyo guys, mapagbigay, mapagpala. Tingnan nyo, gawa sa mga aklat ng Gawa, chapter 20 verse 35, ganito guys ang sinasabi. Sabi diyan, chapter 20 verse 35. Ito guys ang sinasabi. Sabi ni Paul, ayan, babasahin ko sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, ganito, maliwanag guys, pakinggan niyo mabuti. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Mahihina guys, o kulang. Mga mahihina, basta mahihina sila, maraming bagay ang kahinaan. Walang-wala, ganyan. Ay dapat ninyong tulungan ang mahihina, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Yung mga aral ng Panginoong Hesus, sabi diyan, ang mga salita ng Panginoong Hesus,
higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tingnan nyo guys, mas mapalad. Akala natin kapag tayo tumanggap ng blessings o biyaya, halimbawa ako, tumanggap ako ng blessings, salamat sa Diyos kasi ako ay nakatanggap ng blessing o ng biyaya. Pinagpala ako ng Diyos. Hindi natin naunawaan guys, nakatanggap tayo ng biyaya. Biyaya po ng Diyos, yung tama po. Pero mas higit po na pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay po, yung giver. Kasi mahirap pong gawin. Ang pagiging giver ay mahirap po. Maliban na lang kung ikaw ay sobra-sobra ang pera mo, ang kayamanan mo, na mamibigay ka sa mga tao, mahirap po yun. Isa po sa pinakamahirap gawin, yung pagiging giver o pagiging matulungin. Ang pagiging matulungin o mapagbigay sa kapwa, iyan po ang identity na ipinakita ng Biblia na mula sa Diyos. Sapagkat ikaw ay nagmamahal. Ibig sabihin, kaya mong isakripisyo ang lahat ng bagay dahil sa Diyos. Mahal mo ang iyong kapwa, tinutulungan mo sila, inuunawa mo sila, nagpapaubaya ka. Dahil ang lagi nating tinitingnan ang ating Diyos. Totoo, lagi nagkakamali tayo, nagkakasala tayo dahil tao tayo, mahina sa lahat ng bagay. Pero guys, lagi nating tandaan na ang tinuturo ng Diyos ay love. Kapag love, wala tayong magagawa kundi sumunod. Tingnan natin to guys. Ang love ay laging may bunga yan at may makikita ito sa ating buhay. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23. Basahin ko guys. Pakinggan nyo ito. Ayan guys, hanapin muna natin. Galatia chapter 5. Ayan. Sabi sa Galatia, ito guys, ito ang mga katangian ng love na galing sa Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Bunga ng Espiritu. Espiritu ng Diyos guys. Pag-ibig, kagalakan. Kagalakan kaya, guys, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katatagan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Bakit? Kasi guys, galing yan sa Diyos. Diyos na mismo ang nagpapatibay niyan na walang batas na kahit ano laban sa mayroon nito. Bakit? Kasi galing po iyan sa Diyos. Yan po ang identity na dapat makita sa atin na kapag meron tayo nito, alam na natin ito ay mula sa Diyos. Ipinakita ko yung isang side kung anong identity na dapat makita sa ng mga anak ni Satanas at mga anak ng Diyos. Guys, ganito ang mga identity. Ito pa guys. Unang Korinto chapter 13 verse 4. Ayan guys, basahin ko guys para ito ay isinishare ko ito sa inyo guys para malaman natin yung dapat na mga katangian natin na maging life application natin, mag-isa buhay natin guys. Ito. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 7. Pero Tagalog guys. Tagalog ang babasahin ko ha. 13 verse 4. Ayan. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin. Tignan nyo guys ha. Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at pagtsatsaga hanggang wakas. Guys, yung pagtsatsaga, yung pagtitis, ang pagmamahal, ang pagbigay tulong, ang pag-unawa, ang pagbibigay, ay hindi ito ngayon lang, bukas o makalawa. Ang sabi, hanggang wakas. Ibig sabihin, habang tayo po ay nabubuhay, dapat ito po ang ating identity o ito ang dapat makita sa atin. Mahirap itong gawin guys, pero wala tayong magagawa dahil yan po ang identity ng mga anak ng Diyos. Yan dapat ang makita sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, pwede tayong mamili kung alin ba ang pwede ang maging tayo. Identity ni Satanas o identity ng Diyos. May free will po tayo. Lahat ng tao may free will. Subalit sa mga nakakaunawa nito guys,
ikaw o ako, anong pipiliin natin? Sa Diyos tayo o kay Satanas tayo? Ito po ang conclusion, guys. Ano ang mga dapat nating gawin? Conclusion, ito guys. Tingnan niyo po ito. Salmo chapter 119 verse 1 to 5. Magbabasa po tayo. Bible reading tayo guys. Ayan. Sa mga awit ni David. Awit ni David chapter, ayan guys, 119 verse 1 to 25 lang pala, hanggang 25. Ayan guys, babasahin ko sa inyo. Sabi dito sa aklat ni David, verse 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Pakinggan yung mabuti kayo. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, purihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Ito po ay isinulat po ni David. Ito po yung kanyang mga ginawa na naayon sa Diyos, at dito natuwa ang Diyos. Sabi diyan, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa banal mong kautusan, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautos sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh. Ikaw aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo po sa akin ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay. Palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan. Pagbubulay-bulayan ko sa ibigay mong kautusan, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso kong iyo'y di malimot. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain upang ako ay mabuhay, at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan kabutihang idudulot sa akin ng iyong mga aral. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kahit huwag mong ikubli sa akin ang kautusan. Ang puso ko ay nasasabik, at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang mga mapagmataas, iyong pinaparusahan, at iyong sinusumpa, ang sa utos mo ay laban. Sa ganitong mga tao, ilayo mo akong ganap, yamang ang iyong kautosan ay siya kong tinutupad. Kahit ako'y usigin labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral, ang buo mong kautosan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong alalahanin. Tingnan nyo guys, si David, lahat ng kanyang panalangin, ginagawa niya, hinihingi niya sa Diyos na mailayo siya sa anumang pagkakamali o magagawa laban sa Diyos, sapagkat ayaw niyang mapahiya, ayaw niya ng kaguluhan, ayaw niya ng lahat ng laban sa Diyos. Dapat ganito ang maging identity natin. Hinihingi natin sa Diyos na tayo ay tulungan na makasunod ayon sa kanyang kalooban, guys. Mapagpalang umaga, nawa guys. Take note nyo guys, kung medyo nako-confuse kayo, maaari nyo guys itong basahin. Kasi ilalagay ko yung mga Bible verse niya dyan sa screen mamaya. Take note nyo at pwede nyo itong basahin kung kayo po ay may mga Bible, at basahin nyo po ang dalawang uri na katangian ng tao o yung identity na nakuha natin. Kanino? Dalawang identity po ito. Una sa Diyos, at ang kalawa ay kay Satanas. Ayan, mapagpalang umaga at God bless.